JP, batay ba sa monitoring ng MMDA, merong mga pasahero ang na-stranded kanina dahil sa tigil pasada? June, kanina ang umaga, merong mangilan-ngilan ng mga pasahero sa area ng Parañaque at sa Maynila ang nahirapang makasakay. Batayan doon sa monitoring ng Metropolitan Manila Development Authority o ng MMDA. Nakapag-deploy sila ng 4 na augmentation vehicle at nasasabi ng MMDA na hindi naman ganoon kalaki o hindi naman nila na masyadong naramdaman ng mga commuters itong ang transport strike na isinagawa ng transport group na Manibela. Imbis na pumasada, ipinarada ng ilang driver mula sa hanay ng grupo ang kanilang mga jeep sa may UP Diliman sa Quezon City. Ito'y bilang pakikiisa sa isinagawang transport strike ngayong araw upang iprotesta ang implementasyon ng PUV Modernization Program. Kaya ang hinihiling namin, ibalik yung prangkisa namin na 5 years. Yun lang ilalaban lang namin. Kasi ang sabi nila, hanggang 31 lang kami, pesot kami. Kaya kung kami nandito ngayon, ilalaban naman namin hanggang kami hindi pa pesout. Kasi mahirap maghanap buhay ngayon eh. Lalo pag wala kang mahirap mag-apply sa iba. Eto, nandito na po kami, dito na rin kami mag-stay na lang sa aming buhay. Matapos ang pagtitipon sa UP, tumulak ang mga jeepney driver sa harapan ng central office ng LTFRB sa East Avenue at doon nangalampag at ipinagsigawan ang kanilang mga hinaing kontra PUV Modernization Program. Gayun din ang umano'y korupsyon sa loob ng ahensya. Naniniwala si Manibela National President Mar Valbuena na naging matagumpay ang transport strike at halos naparalisa nila ang lahat ng mga ruta ng jeep sa National Capital Region. Mayroon umano silang mga miyembro na nagtigil pasada sa may area ng Quezon City, Pasay, Camanava at iba pang mga syudad sa Metro Manila. Matagumpay po dahil sa lahat po ng dinaanan namin dito sa NCR, halos wala pong, kung meron lang pong bumiyahe ng mga jeepney, ilan lamang. At pinalitat po talaga na halos paralisado po ang buong NCR. Dahil po karamihan na kahit hindi natin na member ng Manibela ay sumama po sa atin. Pero batay sa assessment ng MMDA, bigo ang ginawang tigil pasada ng Manibela. Ayon sa MMDA, normal na sitwasyon lamang ang dagsa ng mga pasahero tuwing araw ng Lunes ang kanilang naobserbahan kanina. Sinabi ni MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes na nasa 50 mga pasahero lamang ang nakita nilang walang masakyan at agad naman itong napadalhan ng augmentation vehicle mula sa LGU. Kung sinasabi niya nga, natagumpay siya dahil may nagsuspend ng classes at dahil naghanda yung pamahalaan, katawa-tawa po yan sa aking palagay. Ano ba na-achieve niya? Dahil nagsuspend ng klase, successful na siya? Ang pinangako niya at ang sinasabi niya ay 200,000 ang sasama. Tingnan niyo po yung kanilang motorcade. I can give you yung footage. 25 to 30 lamang. Asan po yung 200,000? Ayon sa Manibela, magtutuloy ang kanilang tigil pasada ng ilang araw. Pero wala na silang isasagawang kilos protesta, kundi igagarahin na lang nila ang kanilang mga tradisyonal na jeep at nakadepende na sa kanilang mga miyembro kung hindi sila papasada. Yung tigil pasada po, tuloy-tuloy po ito. Okay. Yung strike na lalabas po kami at magpoprotesta, itong araw lamang po na ito. Pero yung iba po naming mga regional mga headquarters po, nasa kanila po yun kung didire-diretsuhin nila to kasi sabi nila hanggang kaya namin. Kung kailan kami magutom, doon lang kami babalik. Samantala, may ilan pa rin namang mga tsuper ang mas piniling mamasada ngayong araw kaysa sumama sa transport strike. June, batay doon sa nakuha nating bagong update sa Facebook page mismo ng transport group na Manibela, sinabi ni Mar Valbuena na bukas haharap sila ulit o pupunta ulit sila sa harapan ng central office ng LTFRB at sa Mindiola para isagawa uli itong ganitong kilos protesta. At sa ngayon, June, nandito tayo sa may area ng Pilcoa sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. At
inoobserbahan natin yung mga pasahero, no, dahil sabi ng MMDA ay baka ngayong hapon meron pang ilang mga jeep na hindi man sumama kanina sa tigil pasada ay ngayon magtigil pasada. Kaya inoobserbahan ito ngayon ng MMDA kung ano yung magiging sitwasyon ng mga pasahero, kung meron pang may stranded at nakaredy naman nila yung mga libreng sakay ng LGU. Pero sa ngayon nakikita natin maluwag naman yung sitwasyon dito sa Commonwealth Avenue at yung mga pasahero hindi naman nagkakaroon ng build-up at meron naman silang mga nasasakyan sa ngayon. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, June. JP, may tugod na ba ang grupong Manibela doon sa sinasabi ng MMDA na maliit lang epekto, hindi naman talaga na-paralise, di ba? Parang wa-effect, parang ganon. Jun, ang sagot ni Marbal Buena after niyang makita itong statement o yung naging press ko ng MMDA kanina bandang alas 11 dun sa kanyang Facebook page, kung hindi raw anya na parilisa o walang naging epekto itong transport strike, hindi naman daw nila magsususpinde yung mga LGU at yung mga eskwelahan at hindi naman nila magde-deploy ng libreng sakay kung talagang walang epekto itong transport strike at maliit lang daw nila yung kanilang bilang. Pero sabi nga ng MMDA, natural lang yon na gawin ng gobyerno na maghanda sila dito sa transport strike. Pero nananatili yung pahayag ni MMDA Acting Chairman Don Artes na talagang hindi naman nila nagkaroon ng malaking epekto itong transport strike. At para doon sa konteksto no June, ito kasing monitoring ng MMDA ngayong taon, yung isinagawang transport strike ng Manibela, 3 beses na silang nakapag-monitor ng transport strike mula nga nung Marso, tapos yung kasabay ng SONA. At ngayon, itong transport strike ayon sa MMDA, kung ikukumpara dun sa ibang mga transport strike, ay hindi naman talaga nagkaroon ng epekto. Kaya ngayong number coding scheme din daw ayon sa MMDA, hindi na nila sinuspinde para hindi rin makadagdag dun sa dami ng mga private vehicle na babiyahe ngayong dahil dito sa transport strike. June? Right, maraming salamat, JP Nunez.